Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Linya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Linya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Linya Corpus. Isang magandang Biyernes ng umaga sa inyong lahat. Medyo makulimlim dito sa Quezon City, pero ayos lang. July 24, 2026. It's finally Friday, mga kaarangkada, kaserbisyo, kapamilya, di ba? At least weekend na. Naimbagabigat, ading partner Migs. Naimbagabigat, ading manang, manang ninya. Naimbagabigat, manang ninya, ating nins. Pwede rin. I'll take it. Yeah, ading ninya. Malayo po. Pero kasi sa mga hindi nakakaalam, ading in Ilocano, mas nakababatang person. Pwede rin naman, ading ninya. Yes. Ayan. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Busos po. Dito po sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. It is finally Friday. Friday po today. Pero biglang bumagsak ang ulan. Kagabi, mga after dinner, biglang ang lakas ng kidlat. Yun na at nga kulog. Oo. Sabi ko sa'yo eto na naman yung sinasabi ko. Pag birthday ng anak ko, ay, ito na nga. Talagang ganito. Bumubuhos ang ulan. No? As in, bukas hanggang, basta weekend. Kasi 25 birthday, advance happy birthday pala sa anak ko, si Emily. At sa lahat ng nagba-birthday ngayon, kahit pumaulan, let's celebrate. Dahil birthday nyo Tama, diba? tama. Happy birthday sa best friend ko si Mike Hernandez. Ayan. Happy birthday. Every time din, sabi mo nga ate niya, kapag birthday ni Emily, birthday ni Mike today, umuulan talaga. Diba? Yes. Kala ko pa naman last time, ng mga nakaraang araw, parang maganda-ganda Diba? Tapos ngayon, eto na talaga siya. Eto talaga yung July Yung nararamdaman mong July-August, kapag medyo hindi naman maaraw, pero parang maalinsangan, parang malagkit. Parang malagkit, parang lugaw lang. Ayan, alam mong uulan. At kaninang umaga nga, true enough, biglang, kakalaba pa man din namin. Yun na nga, naglaba kami. Nagsampay kami. Biglang, patay. boom, ulan. Pasok ang labada. Pasok mo yung mga sinampay mo ngayon. Tapat mo ngayon sa electric fan. Ayan. Lakas naman sa kuryente nun, di ba? Yun naman, opo. So, kailangan talagang alamin yung mga sinasabi ng pag-asa kung kailan ba talaga yung bubuhos ng ulan. Pero ngayon talagang July, August. It's really expected po yan. Okay, so ngayong umaga, partner, maganda ang ating Friday ngayon. Dahil sabi nga natin, tuwing Friday, as announced sa aming second anniversary dito po sa Nagseserbisyo, ay magpapamigay po tayo ng wheelchair at charity timba. Katuwang po ang PCSO, partner Migs, di ba? Yes, oo. At papasok na ba natin ngayon? Hindi ko pa ipapasok. Ini-introduce ko lang. Okay. Kasi di ba, gusto lang natin siyang ipakilala bago yung iyong VO ba? VTR. Oo. Kasi ikaw rin yung nagpunta dyan, tama? At yung ating bibigyan ng wheelchair ngayon ay isa ring nanay. Yes. Tulad ni Nanay Jack. At isang byuda
mula naman sa Barangay Obrero, Quezon City. Partner Migs, ikwento mo naman. Ano yung nangyari sa kanya? Actually, si Nanay Gina, isa nga po siyang byuda, ang kanya pong asawa, yumao po. Actually, wala pang 1 year noong October lamang. Kung di ako nagkakamali, meron siyang 3 anak, puro babae. Nung naabutan namin sa kanyang tahanan, actually, alam mo, ang nag-aalaga sa kanya, yung partner nung kanyang anak na babae. Meron siyang isang anak na babaeng nagtatrabaho bilang dental assistant. Merong isa pang anak na babae na nagtatrabaho sa isang kantin. So nung sila nga ay nag-email sa ating himpilan, kita-kita naman din po natin yung kondisyon ni Nanay Gina. Although hindi siya double amputee katulad ni Nanay Jack, kita mo talagang nag-deteriorate na yung kanyang mga binti. Naputulan na siya actually ng tig-isang daliri sa kanyang tig-isang paa. Komplikasyon talaga ng diabetes. Diabetes din? Diabetes din, oo. Ang rason? At nung natanong ko nga atinin si Nanay Gina, nung kamusta na po ang kanyang asawa, bigla pong namatay nung October. Siya po talagang naiyak, naging emosyonal dahil nung siya ay may diabetes. Kumbaga, matagal na siya may diabetes. Ang nag-a-assist sa kanya papunta ng ospital pag nagpapadialysis yung kanyang asawa. Kumbaga, yung full dedication ng kanyang asawa. Kapag siya ay nagpapagamot, bigla po siyang yumao. Talagang hindi po natin, as we always mention, unimaginable pain. So ngayon nga po, naging malaking tulong sa kanya ang wheelchair dahil minsan daw, pag pupunta sila magpapadialysis, first come, first serve pa ang wheelchair. So syempre, maaaring limitado ang tulong kung saan mang pasilidad yun. So at least kung meron na silang sariling wheelchair, masasamahan na siya ng kanyang companion papunta, paikot-ikot dun sa facility. Oo. So ang hirap nang wala kang ganon. Simple lang. Wala siyang wheelchair. Hindi sila makabili dahil sabi nyo nga na nawalan sila ng hanap buhay nung nagsara yung kanilang tindahan noong 2021. Tapos yung asawa pala niya, partner, ay namatay dahil sa lung cancer. At itong si Nanay Gina, na ipapakilala po natin mamaya, 53 years old lang. 53 years old lang siya, pero nagkaroon siya ng CKD or chronic kidney disease na kumbaga nasira na yung kidney mo Kaya kailangan mo siguro ng dialysis. Yes, nagpapadialysis siya 3 times a week. Oo. Tapos, at dahil sa kanyang diabetes, ano yan kasi epekto ng diabetes masisira yung kidney mo, among many others. Pwedeng puso, pwedeng mata, di ba? May mga complications din. Yes. Mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, among others. Opo. Oo, marami. At isa sa mga effects ng diabetes ay yung diabetic foot. In her case, 2. Tig-isang daliri. Ang naputol na. Tas so visually, hindi yung buong paa? Hindi. So kaya pa niyang maglakad? Actually, hindi na rin Hindi na? Hindi na rin Talagang, Hindi na rin Kasi nahirapan. immobile na rin Kita mo kapag nag-deteriorate yung binti, hindi na siya yung normal na unang-unang itsura. Kasi syempre siguro kapag nawala na yung capability na maglakad, di ba liliit yung muscle, liliit lahat yun. So hindi na rin talaga siya makapaglakad. So ilang taon na ba siyang ganyan? Walang naputulan ng mga daliri? Years na rin? Di ako nagkakamali. Siguro, I'll have to confirm. Confirm natin yan. Pero kasi bata pa siya, 53 years old. 53 Tapos years old. nagka-chronic kidney disease May at mga hindi apo na din. makalakad. May mga apo din Oo, kaya na sinusuportahan ang kanyang buong pamilya. Sinusuportahan. Nung buong pamilya, nung buong unit. Kasi meron siyang 3 anak. So yung mga ibang anak niya, meron na rin siya mga apo doon sa mga anak niya. Tapos, maliit lang yung bahay. Kwarto Oo. lang. Kwarto Lahat lang. sila sa isang kwarto? Up and down. Kasi nung naabutan natin sila doon, lahat sila nasa trabaho. Si Ashley, kung di ako nagkakamali, shoutout kay Ashley. Si Ashley ay yung kanyang kapamilya. Hindi ako sigurado kung pamangkin ba o apo, na siya yung actually nakakita sa ating ads. Kumbaga, pinupost natin yung sa Facebook, di ba? Yung kanyang apo or anak? Oo. Na nakita nga yung mga postings natin sa ating social media pages. Na sabi niya, mag-email tayo dito. Mag-send tayo ng mga picture dito. Nag-video greet pa ako kay Ashley kasi wala si Ashley noon Sabi ko, Ashley, nagpapasalamat nasa tayo. trabaho or nasa school? Wala siya sa bahay noon. Wala siya sa bahay. Wala siya sa bahay, kaya nagpapasalamat tayo.
sa mga katulad ni Ashley na talagang nakita sa social media para matulungan ang kanyang kapamilya. Oo, nakakatuwa naman. So parang ganyan talaga ang common na sitwasyon ng marami rin sa ating mga kababayan. Lahat sila sama-sama sa isang maliit na bahay, no? Na lugar na siksikan. Siksikan, diba? oo. Kasama, eto sa in your case, hindi lang yung anak, kundi yung mga anak at yung mga anak ng anak niya. Maaari, diba? oo. Kasi meron lang up and down lang yun third generation eh. May kita natin sa video mamaya na ano lang talaga. Ganyan lang, galamay lang. Kwarto-kwarto. Sa Up kaya and mong- down. Oo. Kaya maganda yung ito yung itsura nung kanilang bahay, ano? At maliit nga lang, ano? At andyan lahat sila. Pero tingnan mo naman, punong-puno ng litrato ng kanilang pamilya. Pagpapatunay kung gaano ka-importante yung pagmamahal nila sa isa't isa. Kita mo, maliit lang yung barong, parang hindi man barong-barong, ano? Dahil semento rin naman siya. Pero ibig ko sabihin... kahoy, Ate Nins. Kahoy. Plywood. Oo, maninitis na plywood. Tapos, punong-puno ng litrato ng mga magkakapamilya. Nakakatuwang makita yung gano'n na alam mo na kahit na mahirap yung buhay, ay they have each other. Meron sila para sa isa't isa. So, abangan po yung pamimigay po namin ng wheelchair at charity timba sa kanila sa pamamagitan po ng aking ading na si Migs Bustos. Alright, so eto muna. Syempre, maraming salamat pa rin po. Hindi po matatapos ang aming pasasalamat sa ating mga naging partner sa DZMM 40. Serbisyo, Niña Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. So sabi ko po nga kanina, ngayong linggo, isa na namang tagapakinig po natin at nanonood po sa atin ang makakatanggap ng wheelchair mula po dito sa nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos. Sa pakikipagtulungan po ng Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO. Ito po ay bahagi ng pagdiriwang po namin ng ikalawang taong anibersaryo ng nagseserbisyo Niña Corpus. Nung nakaraang linggo ay si Nanay Jack mula po dyan sa Caloocan City ang unang nakatanggap ng wheelchair. Ngayong linggo naman po ay si Nanay Gina Hapa. Siya po ay isang 53 years old na byuda mula po sa Barangay Obrero, Quezon City. Panoorin po natin ang panayam sa kanya ng aking partner na si Migs Bustos. Hi, Helen. Good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Bustos po. At ngayong araw, mamimigay po tayo ng wheelchair at charity timba dito po sa Barangay Obrero sa Quezon City. Makikilala po natin si Nanay Gina, 56 years old. Meron din po siyang diabetes. Actually, naputulan na po siya ng tig-isang daliri sa kanyang magkabilang paa. At kinakailangan po niya ang wheelchair para po sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Tara po, kilalanin po natin siya. Magandang araw po. Mano po? Thank you po. Thank you po sa pagtanggap. Thank you po. Ngayong araw, makakasama po natin si Nanay Gina Hapa, 56 years old, at siya po may kondisyon na diabetes. At nagsulat po siya sa ating email. At beneficiary nga po ng ating wheelchair ngayong araw. At syempre, charity ba? Nay, good morning po. Kamusta po kayo? Good morning po. Opo, good morning po. Okay lang po. Opo. Nay, tanong ko lang po, paano niyo po nalaman itong pag-giveaway po ng wheelchair sa ano pong programa? Nakikinig po ako ng radyo ng DCMM. At saka minsan yung anak ko nag sa Facebook, tinitingin din siya. Pag wala siyang clinic, pag wala siyang ano. Tapos nakita niya, ma'am? Opo, Opo. nakita. Tapos sumulat po siya sa amin? Oo, sumulat siya sa inyo. Opo, opo. Para humingi ng wheelchair. Wala kasi akong wheelchair. Opo.
Si nanay po, no, actually meron po siyang kondisyon na diabetes. Nag-advance po yung kanyang diabetes. 5 years ago po, nang ma-diagnose po siya ng diabetes. And at the same time, naputulan na rin po siya ng daliri, na tig-isang daliri sa kanyang pong paa, mga paa. At visible na rin po yung kanyang mga wounds. At regular po nagpapadialysis si nanay. Nanay, baka po makwento niyo po sa amin, kamusta po ba ang inyong buhay? Ngayon na may diabetes kayo, nagkaroon na po kayo ng mga komplikasyon. Kamusta po ang pang-araw-araw na buhay na yun? Humingi lang po ako sa aking mga anak ng mga pambili ng gamot. At saka yun ang pinagtutulungan nila ang pagkain namin. Sa pagbayad ng mga kuryente, tsaka pagbayad ng mga ilaw at tsaka tubig. Pero nanay, hindi na po kayo nakakalakad. Inaalalayan. Nakakalakad pero inaalalayan po ako nila ito. Opo. Ngayon po, Nay, so umiinom po ba kayo ng gamot? Nagpapadialysis po ba kayo? Opo. 3 times a week po. Tuwing Tuesday, tsaka Thursday, tsaka Saturday. Ang dialysis ko, peritoneal po ako. Opo. Anong stage po ng diabetes yun, Nay? Alam niyo po ba? Hindi na. Hindi na. Pero yun nga po, no, ano nga po, nandito po tayo sa sitwasyon na to. Yung mga anak po ninyo, ano po yung pinagkakaabalan sa buhay para po matulungan po kayo? Namamasukan lang po sa mga kantin. Yung isa po, tindera rin sa kantin, sa school. Yung isa rin po, tindera rin. Tapos si Ashley po, yung nag-ano sa inyo. Sa dental clinic po, assistant lang siya. So ngayon, Nay, paano po makatutulong sa inyo po? Ito pong wheelchair. Malaking tulong po to dahil makakaupo na ako tsaka maalalayan ako nila. So mas... Pagpunta ng dialysis, makakapag-wheelchair na ako. Kwento nyo na, minsan pag nagpapadialysis kayo, minsan pila pa ba sa wheelchair? Minsan walang wheelchair? Pag sa OPD po ng NKTI, Oo. kailangan po mauna ka para may wheelchair. Pag wala talaga. So minsan na yun, nag-antay kayo doon ng matagal? Opo. Para lang para lang umusad? Opo. So ngayon pong wheelchair, at least kung meron na po kayong sarili, tuloy-tuloy na po kayo. Tuloy-tuloy na po. Opo. Saan niyo po ba planong pumunta? Pumunta pa, ano po mga kailangan yung asikasuhin? Kasi baka mamaya pupunta kayo sa center, mag-aasikasa kayo ng medical. Opo, yun po. Pag minsan, may mga medical kami sa center, NKTI. Opo. At saka pag magda-dialysis ako, yun kailangan ko ng wheelchair. Opo. Mga sasakyan. Sino po nag-aalaga sa inyo, Nay? Ayun po si Laika. Si Laika ang partner po ng inyong Oo. anak. Opo. Siya. Ang inyong pong asawa? Wala na po, patay na. Niwao na po. Si Tatay Roger? Ordonez Sapa. Opo. Ngayon po, kamusta po ang buhay ngayon na ito po ang ating kalagayan? Kasama po mga anak, wala na pong asawa. Mahirap po. Umaasa lang po ako sa anak ko. At alam ko po, Nanay, nung buhay pa po si tatay, siya po yung nag-aalaga po sa inyo. Siya po yung driver ko na. Ano po bang naging trabaho ni tatay, Nay? Para po masuportahan po kayo. Matagal na po siyang walang trabaho. Siya lang po nag-aalala sa akin. Pero Nanay, yung suporta po sa kanya, kahit wala po siyang trabaho, talagang nandyan po siya. Sensya na po, Nay, natanong po natin yun kasi po mahalaga pong mga kapamilya at mga kaserbisyo, ito po ang buhay ng Pilipino araw-araw na mabubuhay. Minsan may trabaho, minsan wala. Siya po talaga ang alalay ko. Kahit walang trabaho, susuporta ng pamilya, hindi alam kung saan kukunin ang susunod na pangkain. At yung mga ganitong wheelchair po na maaring maliit sa iba pero napakalaking bagay po sa
marami nating mamamayan. Bago lang po kasing kamamatay ng tatay ko, hindi ko pa. Siya po talaga nag-aalaga sa akin. Katulad ng anong klaseng alaga po, Nay? Nung buhay po si Noon po tatay. nagkasugat ako siya, naglilinis sa akin. Nag-aalalay papuntang banyo. Pag Araw-araw po yun. mag-check up po. Pag magpapacheck up ako, siya po ang driver ko. Ngayon po, Nay, sino pong tumutulong po sa inyo? Yun na po, silay ka lang. Sila ka na partner ng iyong anak Opo. na lubos hindi mo rin parang anak mo na rin. Opo. Opo, kasi nandito siya, yung pagmamahal po na sa inyo, inaalagaan po kayo. Ano pa po ba, Nay, ang bukod po sa mga pampapagamot? Yun po yung mga anak ko nagbibigay ng pampagamot. Pampagamot. Pero yung kailangan niyo po sa pang-araw-araw, ano-ano po ba? Yun nga, yung mga pagkain namin, sila nag-aalalay din. May mga apo na po ba kayo? May mga apo po ba? Meron. Ilan po? 3 po. 3 po apo. So, ilang taon na po sila, Nay? Isang high school, 2 college. At sila rin po yung nagsumusuporta na, no? Yun yung mga nanay nila. Mga nanay nila. Oo, yun po. Pero syempre- Kaya happy rin yung... Opo, pero syempre, di ba, suportahan lang po tayo ng pamilya sa Opo. inyo po, sa mga apo, para din po makapagtapos. Yun nga po. Opo, gano'n po nakikita niyo po yung mga apo po ninyo? Opo, dito Opo. po umuwi yun. Dito po umuwi. So, gaano po ninyo kamahal ang mga apo ninyo? Mahal ko po yun. Siyempre. Pag nakatapos, makakatulong din po yun. Para po sa inyo, Nanay, muli, tissue po, Nay. Salamat. Muli, Nanay, para po sa inyo, itong wheelchair na to, gaano po kalayo mararating po nito, Nay? Mahalaga po to sa akin. Kailangan ko po yan, Didol. Sila ka, nahirapan din sa akin mag-alalay. Saan-saan po ninyo planong dalhin yung mga dati nyo pong hindi napupuntahan, o yung mga kailangan nyo puntahan, ngayon po na may wheelchair na po kayo? Puntang dialysis, check-up sa NKTI, sa mga center. Libangan, Nay. Wala na po na. Wala na, kahit mag-mall, Nay. Ay, wala. Wala na po. Kahit dyan sa parke, o kaya ano. Well, maraming salamat po sa PCSO sa tulong na ito sa mga beneficiaries po natin. Nung unang-una pong episode po natin, si Nanay Jack, na siya naman po parehas na pong putol ang kanyang mga paa. Ay, puto. Dahil na rin po sa diabetes. Hindi na, 2015 po siya na-diagnose. Hindi na rin po siya nakapagpagamot. Hindi na rin siya nakapagpa-dialysis. Ayun po, yun po ang buhay ng araw-araw na Pilipino. Kaya tayo po talagang papasalamat. Tulad po sa mga tulong na ganito, nakakatulong po tayo ng hindi natin alam. Kahit maliit po yan, tingin po natin maliit, malaki, hindi po natin alam. Pero napakalaking bagay po. Katulad po para kay Nanay Gina. Nanay Gina, ano po bang mga dasal po ninyo? Yung para hindi po magkasakit mga ko para makatulong sa akin. Tsaka yung mga apo ko para makatapos ng pag-aaral. Tsaka makatulong din po. Nay, dahil po ba sa diabetes, meron din bang namuong mga komplikasyon? Wala naman. Wala naman kayong ibang iniinda. High blood lang po. High blood po. So, nagme-maintenance din po kayo Opo. High blood. sa high blood. Opo. So again, in-announce din po ng PCSO na meron din po mga educational assistance, mga iba pa pong klaseng assistance na pwede po ninyo silang matawagan. So kahit hindi po direct po na nag-aaral sa apo, sa anak, at least po yung mga nanay na nakikinig, pwede po natin silang makontak. Nay, siguro po, panghuli na lang po, baka meron po kayong gustong pasalamatan, Nay. Maraming salamat po. Nagseservisyo Ninya Corpus at Migs Bustos ng DCMM Radio Patrol 630 at PRTV.
Okay, maraming salamat din po, Nay. Mano po, Nay. Marami po salamat sa pagtanggap po sa inyong pong tahanan. Nanay Gina, marami po salamat at sana po makatulong po itong Maraming salamat. wheelchair at ang ating charity ba. Thank you, Nay. Thank you po. Thank you po. Ayan Ayun. po, partner Migs. Kasama po si Nanay Gina, 53 years old na byuda mula po dyan sa Barangay Obrero, Quezon City. So Migs, ano naman ang iyong naramdaman nung makita mo siya, ma-interview at maibigay mo yung wheelchair? Bumalik sa akin yung moment na yun nung pinapanood ko yung interview. Minsan kasi hindi mo rin alam Hindi mo rin alam masabi. Tayo kumbaga, mamamahayag, pero pag nandun ka na sa sitwasyon na yun, unang-una tao ka, 'di ba? So kung tao lang po, syempre, nararamdaman natin ang sakit, ang hinagpis ni nanay. Ikakamatay nga lang ng kanyang asawa. Tapos siya kumbaga, almost helpless. CKD, 'di ba? Pinag-usapan natin, Ate Nina, advanced stage na po 'yan . Parang ngayon yung Oo. actually would be Managing. ibig sabihin, hindi na ho gumagana yung kidneys niya. Kaya ideally, dapat kailangan niyo po ng kidney transplant. Pag ganyan na yung sitwasyon, kaya siya nagda-dialysis 3 times a week. So, ibig sabihin, talagang napabayaan yung sakit ng diabetes. And siguro nga, syempre, sa hirap na rin ng buhay. At yung iba kasi hindi rin nila alam, di sila nagpapa-check up agad. May maintenance rin kasi yan para ma-prevent yung end-stage kidney failure, tulad nga nitong chronic kidney disease Right. na ito. And parang pinapakita rin po nito na sa mga interviews rin po natin na talagang very alarming na rin po talaga yung pagdami ng mga kababayan po natin na may sakit na diabetes, tulad nga ni Nanay Gina, na para sa akin bata pa siya at 53 years old or 56 kasi at 56 years old ay nagkaroon ng kidney chronic kidney disease, na ibig sabihin nag-fail na yung kidneys po niya. Pero at least kahit papano, partner Migs, ayan, nabigay po natin yung wheelchair niya para po at least man lang guminhawa yung kanyang buhay kahit papano. At saka, sabi mo nga kanina yung pila sa NKTI, minsan nahuhuli siya sa Nahuli pila. Nahuli sa Pila, di ba? Kapag mahuli sa Oo. pila sa wheelchair, paano ka na iikot-ikot? So at least kapag meron silang sariling wheelchair, at their own pace. At saka practicality para po sa mga nakikinig. Yung wheelchair, yung wheelchair po na pinamimigay ng PCSO, very practical. Easy to use. Oo, syempre may konting kabigatan, pero mabilis siyang i-open at i-close. So syempre, functionality din po ang isa sa mga tinitingnan din po natin dyan. So, yun po. Masaya po tayong nakatulong po sa pamilya ni Nanay Gina. Ayan. And syempre tuloy-tuloy pa rin po ang pamamahagi ng aming wheelchair at charity timba dito po sa aming programa. At para makasali, mag-email lamang po sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com at sagutin ang tanong, sa paanong paraan makakatulong po sa inyo ang wheelchair. Ayan, okay. At the same time, syempre po, mag-email po sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com. Ilagay po ang inyong buong pangalan, EDAD, address, contact number, at mga kinakailangan larawan o patunay, at abangan po ang mga mapipiling benepisyaryo at ang turnover tuwing Biyernes. At syempre po, mga kapamilya, para po sa masiglakas na araw, katuwang po ng DZMM ang Gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa pagbabahagi ng masasarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. At Inins, babati lang ulit ako, no? Siyempre, marami tayong mga fans. Alam mo, marami tayong mga fans. Mga nakikinig, nanonood sa atin tuwing umaga, whether sa TV, sa YouTube, o kaya sa radyo. Kasi siyempre, shoutout po sa mga taga-Land Bank. Watching po sila from Naga City dahil nagseserbisyo sila ngayon dyan sa kanilang MSME Caravan para po mabigyan ng access sa financing ang ating mga maliliit na negosyante dyan po sa Naga City. Hello po and good morning po sa inyo sa Naga City. Ayan, sa ating pagbabalik, no, partner Migs, alamin kung paano kayo makaka-loan or umutang, di ba? Or uutang, maganda ito na actually topic, partner Migs, para sa mga kababayan natin na naghahanap ng paraan para
makautang na legitimate. Oo. Yung hindi sila lolokohin Correct. at alam mong ito ay legal, 'di ba? Kasi kapag uutang ka, meron pangamba eh. Kapag sa mga loan shark, 'di ba? Kapag uutang ka, naku, napakalaki ng interest, baka habulin ka pa, haharasin ka pa. Pero ito po, Padalhan ka pa ng kabaong at Pa- bulaklak, 'di ba? oo, mga threat po, hindi lang sa iyo, kundi sa mga pamilya mo. Oo. 'Di ba? It will cause unnecessary stress, trauma. Oo. Eh, di ba yung iba nga, talagang they go to the extreme. Kaya pwede mo ngang ikamatay ito. Yung iba, Correct. sa sobrang hiya, ay naaatake sa puso or whatever, di ba? Dahil nga po dito sa nangyayari kapag sila ay gipit na at walang choice at kailangan mong umutang, mapapautang ka eh. Kahit Pero- na alam mo na minsan ang taas naman ng interest ito, magpa 5-6 ka eh. Mhm. Di ba? Pero ito nga, paksa po natin sa pagbabalik po ng programa is borrowing with dignity. Isa yan sa kanilang mga Yes. advokasya para syempre kung kailangan natin ng mga maliliit-liit na pantawid para pag meron po tayong mga essential na mga pangangailangan, pwedeng-pwede pong mag-loan dito. Ayan, abangan niyo po yan sa aming pagbabalik. Dito lang po sa Nagseserbisyo, Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Magbabalik ang Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ano mga concerns? Ano mga issues? Pangkakampi ng masang Pilipino. Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman. Si Doris Bigonya ang nag-iisang mutya ng masa. Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon. Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Happy 40th Anniversary DZMM! Una sa balita, una sa public service. Ako si Ben Santos, yung designer, pattern maker dito sa Craftic. Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DCMM, halos yun lang ang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, pero hindi pwedeng hindi ka focus sa DCMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DCMM. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye Abelga, Jesse Cruzat, sa Suko sa DZMM. Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 7:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Serbisyo, Niña Corpus at Migs Bustos sa DZMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng GCash. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaserbisyo of the Day. Ayan, ito po ang ating usapin, paksa ng ating paksa ngayong araw, borrowing with dignity. Kasi kung kayo po, kailangan nyo po ng agarang funds. Pag-uusapan po natin ang G-Loans. Kasi makakasama po natin ngayong araw si Mr. Kevin Yu. Siya po ang head ng B2B lending ng Fuse Financing Inc. or sa GCash. Hello, Sir Kevin. Good morning and welcome to DZMM. Having me here. Alright, so Kevin, ito it is a common
kumbaga, occurrence sa ating mga Pilipino na kailangan natin ng funds, kailangan natin ng pera. And at the same time is nagiging problema pa rin po ang access sa ating sa mga Pilipino, no? Bakit kaya? Bakit kaya nagiging problema ang financing pa rin? Especially for MSMEs, totoo to, no? And we know na sa economy natin sa Pilipinas, napakalaking bahagi ang mga negosyante, ang mga MSMEs. In fact, 99% ng lahat ng mga businesses sa Pilipinas ay MSMEs. And they employ a lot of the workforce that we have. Pero despite this, ang challenge pa rin ay walang access sa timely at affordable na financing. I think ang pinaka-reason dito is dahil traditional lenders will require collateral, extensive documents, mga audited financial statements na karamihan sa mga negosyanteng Pilipino, wala naman talaga. While they have the business na meron silang magandang binibenta, meron silang mga customers, wala silang access right away to timely and affordable financing. And that will, hindi nila napaprioritize, hindi sila bumibili ng mga equipment, hindi sila nakaano, and it really stunts yung economy natin. Hindi siya nakakatulong para sa Pilipinas. Kaya important talaga. Kevin, hindi lang businesses, kundi individuals. Yes, sabihin natin individuals merong also. immediate need. Sabihin natin merong emergency sa pamilya. Merong pangangailangan na para maitawid itong requirement na ito at kailangan niya ng immediate funds. Diba? Tama. So, pwede rin ito para sa kanila. Yes, para sa lahat siya. So, pwede siya sa mga consumers, pwede siya sa mga negosyante. In fact, ang pinakamababang pinapautang namin, 100 pesos. Pinakamalaki, up to 350,000 for some users. Pag malaking negosyante ka na, up to 2 million pwede namin pautangin sa inyo. At ngayon nga pag-uusapan nga natin businesses, G-loan negosyo. Ano Yes. naman itong G-loan negosyo? So, G-loan negosyo, dahil sa Fuse, na feel namin hindi dapat hadlang ang kakulangan sa business sa mga lending requirements para makakuha ng capital ang isang negosyante. Kaya ginawa namin yung G-loan negosyo para easy and accessible ang loans para sa mga Filipino business owners. So, pagpatuloy niyong ginagamit yung GCash, offer namin kayo ng G-loan negosyo where you can borrow up to 2 million pesos and pay it in as long as 36 months. Wow, up to 2 million. Yes, up to 2 million. Oo. Usually at least sa data na nag-gather ninyo, ano yung bakit nila kailangan ng ganong klaseng kapital? Para saan? Ang common misconception kasi yung utang, ginagamit yan ng mga negosyante pag nagsastruggle sila o nahihirapan. Pero really, nakikita namin sa data namin na one of the main purposes that they use it for is for working capital. Pang araw-araw na operations nila, kung gusto nila bumili ng inventaryo, pwede silang umutang para gamitin ito. So, ngayon, nakikita natin Q3 na, palapit ng Burr months. So, para sa negosyante, ito yung peak season para kung pwede sila makabenta, di ba? So, you can use your loans to stock up on inventory. As long as we are clear sa purpose natin, sa layunin, bakit tayo umuutang, maganda ito, pwede itong gamitin para palakihin at paunlarin yung mga negosyo natin. And especially for some businesses na sabi mo nga, Kevin, na ito yung peak season, nag-hire din sila ng extra manpower na seasonal. Yes. Diba? And syempre, kailangan mo rin silang bayaran, makompensate, and kailangan mo yung immediate and additional capital na yun. And at the same time, speaking of that, no, kasi baka tanungin, kung uutang ako, baka naman mataas ang interest. Paano bang interest rates usually? So yung interest namin is risk-based. So the more that we know about a person or a business, mas mababa ang interest na binibigay namin at mas malaki yung credit limit na binibigay namin. So pag patuloy lang na ginagamit ang GCash ng mga negosyante o ng mga consumers natin, mas nakikilala namin kung sino sila at mas nabibigyan kami ng confidence na we're able to build this relationship and give them better offers. Requirements. Papasok ako sa app, meron ba akong mga kailangang paghandaan? As long as fully verified na yung GCash account mo at patuloy mo ginagamit yung GCash nga, hindi na kailangan na additional requirement. So no collateral, no extensive requirements. Continue using your GCash app and we'll have pre-qualified offers just for you. So at least, Kevin, para sa mga nag-avail na nito, no, paano na sila natulungan? I'm sure marami na kayong mga cases, mga success stories, yung mga first-time borrowers, at the same time, paano yung mga walang credit history? Oo. Actually, nakita namin, marami sa mga Filipinos are financially active pero financially invisible. Meaning, gumagamit naman sila, nagbabayad sila ng mga bills nila, pero dahil wala sila ng mga credit cards o mga banks, hindi sila nakikita ng mga formal institutions. So, ang ginagawa namin sa Fuse, dahil
tinatanggal namin yung mga additional requirements kung saan sila nahihirapan, mas maraming gumagamit ng mga first-time borrowers at nabibigyan sila ng confidence in borrowing. In fact, 85% ng lahat ng umutang sa Fuse at ng G-Loan, first-time borrowers siya. Hindi pa sila nakakautang dati sa mga formal credit institutions. Such as, top of mind, mga examples sa mga nag-borrow na sa inyo tapos kung hindi dahil dito, hindi niya ma-achieve yung kailangan niyang goal. So, meron kaming recently launched GCash story, si Attorney Sheila. Dito ginamit niya ang G-Loan para magbayad ng bar exam. At dahil naka-bar exam siya, nakapasa siya at naging lawyer siya. At natupad yung pangarap niya ng pagiging isang lawyer. So at least, no, Kevin, hindi lang siya, well, G-Loan negosyo kasi yung pinag-uusapan natin ngayon. Pero as we mentioned, pwede rin siya sa individuals. Yes. Hindi ako nagkakamali kasi parang take two na yun di ba? Take two niya. Take two niya na. Tama. Tapos hirap siya. Oo. Tapos hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pambayad. At least Tama. meron siyang ganitong access. Tama. At naging abogado siya Tama. dahil dito. Mas marami rin mga negosyante na naririnig namin na ginagamit na talaga nila ang G-Loan negosyo para pang stock ng inventory sa mga sari-sari store, sa mga karinderya nila. At dahil dito, naayos yung mga buhay nila. Natutulungan talaga sila para mapalaki yung mga negosyo nila. So, syempre, nagkakaroon tayo ng isa rin sa mga advocacies natin or at least ng inyong himpilan is, kumbaga, breaking that common notion, di ba, from informal lending. Ito naman ang formal lending. Yes. So, at least para ma-establish natin, anong kinaibahan nun? So, unang-unang pagkakaiba siguro ng formal lending and informal lending is transparency. So, we're very transparent with yung pricing namin, malinaw yung terms and conditions para maintindihan talaga ng user kung ano ba itong binabayaran nila at magkano. Dahil hindi lahat ng mga informal lenders pinapakita ko ito. At minsan, utang ka sa kanila, magugulat ka, ito pala yung kailangan ko bayaran, hindi ko alam. So, napakahirap pag ganun yung sitwasyon. So, another difference is consumer protection. Dahil lehitimo kaming nagpapautang, regulated kami ng SEC, we are there to make sure that our consumers are protected. So, hindi ka makakarinig. We have a zero policy on harassment, against harassment. So, yung collections namin dapat maayos. So, our users can borrow with dignity. Correct, oo. Tanong ko lang at least yung workflow. Sabihin natin, Kevin, kapag ma-approve ka na ng loan, tapos ikaw unti-unti nagbabayad, dine-debit out na lang ba yun? Ganun ba yung magiging, para at least alam ng user yung experience na kapag pumasok sa akin yung pera, kapag kailangan ko na bayaran yung loan isa-isa, made-debit na lang. Yes. Meron kaming automatic debit para sa GCash wallet. So, kung meron kang pera doon, pag due date mo na, kukunin namin pera para matulungan ka na bayaran ito properly. Okay. Baka naman makakwento mo rin, mas ma-expound mo rin yung paano itinaguyod ng G-Loan ang responsible borrowing. Sige. Siyempre, yung katumbas ng responsible borrowing is responsible lending. Kami at GCash and Fuse Financing, it's at the core of what we're doing. Kailangan maganda ang pagpapautang namin at maturuan namin ang mga users kung paano ba talaga umutang. So, aside from providing access to loans, we're also committed in ensuring financial literacy. So, last week, nasa Cebu ako, meron kaming tinatawag namin na Wais Tindera Caravan, where we work with local government units, community partners, para nandun kami where the action happens. Pumupunta kami sa mga MSMEs, sa mga sari-sari store owners, pinapakilala namin kung sino ba si GCash, paano ba mag-manage ng cash flows nila properly, at paano humiram responsibly. We also work with government institutions. So recently, we launched a nationwide campaign promoting responsible borrowing with SEC. So in this initiative, hinihikayat namin yung mga users na i-check muna. Check 3 things. Check natin kung lehitimo ba yung lender. Registered ba siya sa SEC o sa BSP. Pangalawa, check natin, malinaw ba yung terms and conditions? Alamin natin kung ano yung mga babayaran, kung kailan siya babayaran at kung hanggang kailan. At pangatlo, syempre, check natin kung kasya siya sa budget natin. If we feel na kakasya naman siya, ituloy natin yung utang. In reality, just a follow-up, ano yung binibigay na suporta ng GCash in the event na, sabihin natin, hindi naman linear lahat di ba? Sabihin natin talagang, humiram ako, pero may season na baka mahirapan. Ano yung klase ng support na binibigay para sa borrower? Tinatawag namin siya forbearance policy, pero
to explain it properly, binibigyan namin sila ng mga grace period o mga repayment holiday. Especially ngayon, lalapit na yung tag-ulan. At some regions, mas naapektuhan talaga more than others. And we actively monitor kung sino ba yung mga binabagyo, kung sino yung mga tinatamaan ng lindol. At sa mga users namin, mga borrowers namin na nandoon, binibigyan namin sila ng repayment holiday para hindi nila kailangan isipin ang utang right away. Bumangon muna sila sa nangyari sa kanila, and then we're there to continue supporting them. Alright, so panghuli na lang, Kevin, what is the look of success para sa G-Loan at Fuse Financing pagdating sa MSME financing? So the look of success for us is really na mabigyan namin ang bawat Filipino business owner ng access sa financial services at digital tools para maging mas confident sila. Dahil marami sa kanila ngayon nahihirapan, hindi marunong kung paano gumamit nito. We want to give them access and capability, yung knowledge para confident sila in growing their businesses talaga. Panghuling paalala na lang sa ating mga kapamilya at mga kaserbisyo. Continue using GCash po para you're financially connected, and it makes life easier and more efficient for you. And once continue using GCash, will make you eligible for our pre-qualified offer. So you can use G-Loan to leverage your growth as a business. Ayan, G-Loan negosyo para po sa ating mga kaibigang, mga micro and small and medium entrepreneurs. Aba, meron pong paraan para po madagdagan po natin ng ating kapital, syempre through G-Loan negosyo. Maraming salamat po to Mr. Kevin Yu. Siya po ang head ng B2B lending sa Fuse Financing Inc. Diyan po sa GCash. Sir, maraming po salamat and happy weekend. Thank you for having me here. Thank you. Alright, ang oras po ngayong umaga, 11:52. Magbabalik po ng mabilis ang nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos. Nagseserbisyo, Linya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Kunin natin ang flash report mula kay Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene. Muling binomba ng China Coast Guard ng water cannon ng mga barko ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang nagasagawa ng kadiwa ng bagong bayan ng mga isda mission sa karagatan malapit sa Bao de Masinloc. Ngayong araw lang yan, Hulyo 24, ayon sa PCG, ilang beses na water cannon at hinaras ng mga barko ng China ang kanilang mga sasakyang pandagat. Sa kabila nito, ligtas naman ang lahat ng tauhan at nagpapatuloy pa rin ang misyon para suportahan ang mga Pilipinong mga isda. Ang tabayan ng mga dagdag na detalye sa DZMM Radyo Patrol sa X30 at DZMM Teleradio. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat, Marlene Pajernos. Paano ba yan, partner? Weekend na. Malapit na po ang weekend at pagkatapos ay sona na po ng Pangulo sa Lunes, July 27, 2026. Kung saan magtatalumpati po ang ating Pangulo sa gitna ng sinasabi nilang pinakamatinding krisis ng kanyang pamamahala. Kabilang nga po dito ang impeachment trial ni VP Sara, ang anomalyang flood control projects at ang krisis sa enerhiya. Okay, partner. Partner, may babatiin lang ako kasi avid viewer natin to, si Direk Ryan Odensial, at gusto kong i-shoutout ang kanyang 7-year-old son na ano siya ngayon kumbaga magaling, nagpapalakas, at syempre kumbaga meron silang pinagdadaanan. Kumbaga si Luke kasi merong leukemia, pero si Luke 7 years old, patuloy ang kanyang pakikipaglaban. And Direk Ryan, shoutout to you. Lagi ang nakikinig, lagi ang nagte-text. Magaganda daw ang topics natin dito sa ating programa. We're praying for you, Direk Ryan, and of course si Luke. At syempre nandyan po ang Panginoon. Oo, di bale, mag-pray rin tayo kay Saint Luke. O, di ba? Yes. So, alam mo yung anak ko, Luke din ang pangalan. And kasi isa sa mga characteristics ni Saint Luke, yung saint, ay isa po siyang doktor. Oo, so kaya ko pinangalan din yung anak ko na sana mag-doktor siya.
Or basta maging saint-like. Yun na lang din. Mabait. Mabait naman si Luke eh. Mabait naman. Magaling In pa sa fairness. football. Magaling pa shoot. Oh, di ba? In fairness, Yan. mabait naman Mabait, po siya. mabait si Luke. Oo, kaya sana Lord. Di ba? Of course. Magkaroon ako Okay. ng Dr. Luke. At syempre si Luke na anak ng kaibigan mo. Sana tuloy-tuloy ang kanyang paggaling. Masakit yan sa magulang eh. Talagang I'm sure yung challenges po ninyo. Kaya pagdadasal po namin kayo. Sa lahat ng magulang na maraming pinagdaraanan po ngayon. Okay. Okay, so Okay. partner, paano ba yun? Uy, sa weekend, guys, tama ba ako na ngayong weekend yung International Animal Fair? 'Di ba? Meron pong nagaganap or gaganapin ngayong Saturday and Sunday na parang International Pet Summit. So sa mga mahilig po sa pets, or ngayong weekend na nga siya, tama, ngayong Sabado at Linggo, diyan sa SMX, if I'm not mistaken, no? Sa SMX po, malaki yung venue, international to partner. So, maraming international events, ganun ba? Or mga tao from others. Mga technologies other din siguro. countries rin siguro will also bring their, kung ano man, baka pagkain, Innovation. mga gamit ng mga pets po ninyo, mga beloved fur babies po ninyo. And andyan po lahat yung pwede nyong bilhin at makita para sa kanila. Mga vitamins rin, partner, di ba? At ang mga, meron din silang ginagamit, di ba, na para hindi sila kagatin ng lunchtime na eh. Para safe. Na mga, alam mo na, fleas or ticks. Yan. Di ba? Correct, Para correct. safe tayo. Oo. Alright. Alright. Okay. So, at may fashion show. Yung mga cute na mga pets sa Sunday dyan po sa International Pet Summit. So, I'm sure napupunta dyan yung mga fur parents natin. Alam ko libre ang entrance. Plus, libre rin po ang konsultasyon. Meron din. And may rabies shot. Very important. Once a year, dapat po ay may vaccination or bakuna laban po sa rabies ang ating mga alaga. Okay. Okay, susunod po headline ngayon kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Mix Bustos ng Serbisyo. Ito po si Nina Corpus. Kita-kita po tayo muli sa susunod na linggo. But for now, it's a happy weekend. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye! Bye po. Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radio Patrol sa East 30.